Ang totoo, sino man ang magdala. Kung totoo, totoo yon. Bakit pagdating sa relihiyon, ang daing diferensya? Ganyan na nangyayari sa atin sa relihiyon Kanya-kanya tayong opinion Kailangan, para mawala yan, basahin mo! Basahin mo! Ba tayo nag-aaway? Kasi wala sa nababasa yung iyo Riksikin nyo sa aklat ng Panginoon, inyong basahin. Kahit isa sa mga ito, kung babasahin mo, hindi magkukulang. Sa mga katwid, hindi ka dapat magkulang ng babasahin. Dapat may aral ka, hindi mabasa. Bakit? Huwag ka magagalit, kapatid. Saan mo nabasa yung 3 itlog? Sige, basahin mo. Kung talagang mananampalataya ka sa Diyos at may paggalang ka sa kaluluwa mo at sa kaluluwa ng kapwa mo, hindi ka magtuturo ng hindi mo mababasa sa Biblia. Asan yun? Yung 3 lundag na malalakas. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Asan yun? Isang lundag, isang itlog inom. Saan yun? Ang tanong, nababasa ba yan? Tinuro mo sa miyembro mo yan? Hindi nababasa? Hindi ba cargo di konsyensya mo yan sa Diyos? Sabi ng Diyos, kung magtuturo ka at maghahanap ka ng totoo, saliksikin mo sa aklat ng Panginoon, basahin mo. Kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang. Walang kulang kung magbabasa ka. Pero, pag yung sinasabi mo, hindi na mabasa, hindi na yan kulang. Dagdag mo na yan dahil hindi na nababasa. Amen? Madali mo namang mahalata ng loloko. Pag hindi mabasa, dagdag. Bakit ho natin masasabi na pag hindi nabasa, dagdag? Bakit? Basa. Tanyo? Ako puro basa Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay matuto kayo na huwag magsigigit sa mga bagay na nangasusulat. Ano matututunan natin? Dapat kung matututo rin lang tayo, huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Pag humigit sa bagay na nasusulat, kaninong aral yon? Apostoliko pa ba o hindi na? Kasi yun sa mga apostol, nakasulat natin. Walang aral si Jesus na hindi ipinasulat. Pakinggan nyo, 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ninyo man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ikilalanin nyo yung mga bagay na isinusulat ko, pawang utos ng Panginoon. Kaya nakasulat, yun ang iniutos ng Diyos isulat. Kaya hindi nakasulat, ayaw ng Diyos ipasulat. Amen? At kung ayaw ng Diyos ipasulat, dahil hindi nakasulat, hindi dapat maging bahagi ng matututunan natin sa pananampalataya. Payag ho kayo na kailangan ng matututunan natin sa pananampalataya nakasulat. Miski ako kapatid, di kita kayang lukuhin. Pag hindi nakasulat, sabi ni Pablo, Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. anghel man ang mangaral. Dito sa atin sa Pilipinas, may anghel galing sa Taguig. Pero kahit anghel galing pa sa langit, mangangaral ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral, yung isinulat nila, ay matakwil. Sa English, matindi. Let him be accursed. Sumpain siya. Kayo yata, hindi nyo sinusumpa yung mga nangangaral ng wala sa nakasulat Pinapapasok nyo pa sa bahay nyo, binibigyan nyo pa ng pera Sumpain nyo. Utos yun Yun ang sabi ng Diyos Sino kung gusto mong paniwalaan? Yung pastor o yung Diyos? Ako pala maniwala sa Diyos Sinabi na ng Diyos, sumpain mo Ayaw mo? Hindi ka makadiyos. Makapastor ka. Kung makadiyos ka, susunod ka na pag nangaral sa'yo, hindi kayang patunayang nasa Biblia, inimbento lang niya, sumpain siya. Sabi ng Diyos. Kaya maraming naloloko, imbis na sumpain, pinapakain mo pa